yung o-ring niya, sinasabi ko sa inyo, ha? Ito ang flapper valve, ha? Ito yung o-ring. Madalas to, nagkakaroon ng corrosion tulad nito, madalas, ha? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, usapang compressor number 2 po tayo. Kaya nga na nasabi ko, ang mga pag-uusapan natin o gagawin kong topic muna ngayon, puro tungkol sa compressor po. Dahil ito'y kapupulutan ninyo talaga ng aral at masyado pong mahalaga. Dahil minsan, makaka-relate kayo rito kasi minsan simpleng problema lang, pero ang sasabihin sa inyo, palit compressor na. So, yun ang dahilan kung bakit ginagawa ko po itong mga vlog na to, itong mga videong to, para magka-idea kayo na baka ganun nga lang ang problema. So, hindi pa dapat palitan, no? So, ang topic natin ngayon, mga ka-vloggers, no? Sa usapang compressor number 2. Kung ang compressor ninyo, mga ka-vloggers, nagkakaroon ng pagbabasa, no? Naglalawa siya sa palibot. Halimbawa, Denso. Ang compressor ninyo, mga Denso, Nippon Denso, mga Japan yan eh. Para sa akin, yan ang magandang compressor, no? So, halimbawa, ganito po, no? Etong paikot nito, mga ka-vloggers, yan. Nakikita ninyo, nagbabasa po yung inyong compressor. Naglalawa, lalo na yung mga pagitan na to. Yan, ito, tsaka yung dito sa likod na to. Meron po kasing o-ring yan, mga ka-vloggers. Madalas talaga nagkakaroon ng leak dito yan. Diyan. Minsan tumutulo dyan, makikita ninyo bumubula, lumalabas yung langis. Kasama na rin dun yung refrigerant, no? So, makikita ninyo minsan punong-puno ng dumi yan, nanggigitata, kulay itim na itim. Or lalo na kung bagong leak pa lang, tutulo yun. Kitang-kita ninyo yung langis na sariwa. Kung ang compressor o ang aircon mismo ninyo, mga ka-vloggers, malamig naman, no? Wala kayong problema sa lamig, bigla lang nagkaroon ng problema doon sa compressor. Kumbaga, nagkaroon ng pagbabasa. Yun, okay pa po na remedyoan yun. Mareretoke pa, sabi nga. Minsan, ang nangyayari lang po kasi doon, lalo kung surplus compressor na naikabit sa inyo, tapos mga ilang panahon, nagkakaroon na ng pagbabasa ron, yung mismong nilalapatan ng o-ring, nagkakaroon po ng mga corrosion. Ginawa ko ng vlog yun sa mga masyadong matagal ng mga video ko. Ewan ko lang kung napanood po ninyo. Pero kaya nga inuulit ko isa-isa yung ibang mga vlog ngayon, para lang kung di man ninyo napuntahan yung mga unang video yun, magkakaroon pa rin kayo na idea sa mga ginagawa ko pong video ngayon, no? So ito, mga ka-vloggers, kung halimbawa nga second hand yung compressor nyo, napalitan na ninyo, gumagana naman ng maayos, pero kailan lang nagkaroon nga ng problema sa leak, nakita ninyo nagbabasa nga sa mga pagitan na yon. Yan, to, may pagitan to, sa gitna, tsaka dito po sa dulon to. Tapos tumutulo, nakikita ninyo nagbabasado sa ibaba, no? Kung gano'n ang sistema, ang problema, mga ka-vloggers, at medyo maayos pa compressor, pwede talagang remedyoan yung o-ring. Madalas yun, yung nilalapatan, nililiha lang namin yun ng 400 na liha, yung number 400. Tapos, pati yung mismong o-ring, nililiha ko rin yun ng paikot. Para lumapat na maganda, lalo kung makakalas, binuksan, nakita ninyo maganda pa yung o-ring, bilog na bilog pa halos, okay pa yun. Pero once nakita naman ninyo yung o-ring flat na flat, masama na po talaga yung compressor ninyo. Yun yung isa pa nga problema na hindi na nire-retoke.
Kung halimbawa bago nagkaroon ng leakage yun, nakikita ninyo parang napakainit ng compressor. Na pag binuhusan ninyo ng tubig sa ibabaw, parang kumukulong ka lang mo, nagpiprito ka mantika sa kawali. Gumaganon. Wala na po yun. May tama na sa loob. Kumbaga may sayad na yung compressor ninyo at dapat na siyang palitan talaga. Basta ganun. Pero kung gumagana naman ng maganda at lumalamig, nagkaroon nga lang ng leak, yun, pwede talaga remedyo yung mga ka-vloggers. So, ang gagawin ko ngayon, bubuksan ko siguro itong compressor na to para lang maipakita ko sa inyo yung o-ring. Dahil hanggang doon lang ako sa pagbubukas muna, dahil marami pa akong gagawing mga video tungkol doon sa loob ng compressor. So, simulan natin mga ka-vloggers. So, ito mga ka-vloggers, sisimulan ko na. Bubuksan na natin to, ha? Ano ba ang mga kailangan natin gamit dito? So, una, socket lang na G's para dito sa ibabaw, no? At itong front hub na to, o plate, kailangan may pangontra kayo, ha? So, ganyan. Alam ko hindi man masyadong mahigpit na to. Dahil lagi kong ginagamit sa mga demo rin to. Ayan na. So, kakalasin natin to. Tanggal na yung bolt nya. At alisin natin. Ayan. Tanggal natin yung front plate. Minsan, gagawa rin ako ng video tungkol ulit dito, ha? Nakagawa na ako ng isang video na ito po ang topic natin, eh. Pero, gagawa pa ulit tayo ng ganyan, mga ka-vloggers, ha? Para sa mga hindi nakakapanood o hindi pa napanood yung una kong vlog tungkol dito, gagawa tayo ulit. So ito, kailangan tanggalin tong snap ring, ha? Gamit lang kayo ng snap ring plier. Maluwag. Tama na to. So, kailangan gagamit tayo ng puller. Yun. Tapos lulugan natin dito. Hindi pinupukpok mga ka-vloggers, ha. Hindi yung pupukpokin nyo rito sa mga gilid-gilid, ha. Masama yun. Baka mabingkong ninyo yung pulley. So, ito na yung kanyang pulley, ha. Ito naman ang kanyang magnetic coil, mga ka-vloggers, ha. So, meron din lock sa loob yan, ha. Snap ring din. Alisin lang natin muna, ha. Ayan na. Tanggalin kanyang magnetic coil. So, ito na ngayon ang compressor. Kailangan tanggalin muna itong ibabaw na to, ha. Luwagan muna natin, luwagan lahat to para mabuksan na natin, ha. Sandali lang mga ka-vloggers. So, gumagamit ako nito para dito sa imbis na Allen wrench, ha. Tapos power handle. So ito, para medyo madali, gamitan natin ito mga ka-vloggers, ha. Lalo wala akong tagahawak. Okay. Meron ding o-ring dito to mga ka-vloggers, ha, sa ibabaw. Pero mahirap makakuha ng magandang o-ring para dyan. Yung mga nabibili na replacement na o-ring, ha? Yung mga China lang na o-ring, walang kwenta yun, tumitigas, maglilik din agad. Huwag niyong papalitan yan ng mga replacement.
Ayan, oh. Nakahulma dito sa kanal na yan, oh. Ayan yung o-ring. To, makapal-kapal pa tong o-ring niya. Okay pa to. Kung ano't ano man, nililinis lang to. Nililiha to, ha? Ng number 400, tapos tirahin nyo ng 1,000 para pino. Lalo na tong kanal na to. Nagkakaroon ng corrosion din yan sa loob ng kanal na yan, ha? Lilihain lang yan pag may problema kayo sa leak tungkol dyan. Sandali. Buksan natin to. To, pag inaalis to, merong washer yan, ha? Yan, may kasamang washer lagi yan, mga ka-vloggers, ha? Natin yan. Buksan natin. Laban lang yung o-ring, mga ka-vloggers. Ito yung o-ring niya, sinasabi ko sa inyo, ha? Ito ang flapper valve, ha? Ito yung o-ring. Madalas to, nagkakaroon ng corrosion tulad nito, madalas, ha? Ayan, oh, nakadikit pa siya. Tapos, ito yung sinasabi ko mga guide, mga kunya, no? Kaya yung tanggalin yan. Marami siyang rebaba na dumi-dumi. Ayan, oh. Pag sumingit sa flapper valve yan, hindi na bobomba. Ayan, oh. Ito mga dumi ito. Ito sa daliri ko. So, dito muna to. Hindi ito ang topic natin. So, ito, mga ka-vloggers. Yung o-ring niya, no? Tatlo yan. Gaya ng sinabi ko. Meron dito sa gitna, meron dito sa pinakailalim, no? So, nagkakaroon siya ng mga corrosion. Kung nakikita po ninyo. So, ginagawa namin dyan, pinapasadahan ko lang yan ng lihang pino, ha? Paikot, ganyan, para matanggal lang ang corrosion. Huwag nyo ibababad sa gasolina o sa kerosene, lalo hahaba yan, ha? Tapos lilinisin lang din ninyo yung mga plate na yan to, dahil nagkakaroon ng corrosion to, pati yung kanal, ha? Dito, ayan. Yung tatlong yan, mga ka-vloggers, ha? Pinakita ko na yan doon sa isang video ko, yung unang-una, kung paano, tatlong chapter pa nga yun, tatlong part yun. Paano binubuksan, paano ginagawa yan, ha? To. So, kung meron siyang leak sa ganyan, at maalam nyo maayos pa compressor nyo, pwedeng remedyohan lang sa ganun. Pero sa mga katulad nito, na pagbukas pa lang, tingnan ninyo, yung flapper valve mukhang sunog-sunog na, oh. No? Mukhang sobrang gastado na. Wala nang kwenta. Para sa akin, sa mga ganitong itsura ng compressor, huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Palitan na lang ninyo ng surplus Japan. At siguradong mag-e-enjoy kayo. Kailangan lang i-cleaning yung system para siguradong malakas ang bomba ng compressor. Kasi tingnan naman ninyo yung flapper valve nyo. Masyado ng overuse yan, mga ka-vloggers. Ayan, oh. Sobra na. Oh. Ito yung kanyang pinaka-cylinder head. Oh. Pangit na to, mga ka-vloggers. Tingnan yung gasket dito. Oh. Wala na. Kahit yung mismong loob ng compressor, pangit na siya. Kulay brown na nga yung mga oil niya. At kung titingnan din nyo rito, talagang maaaring nagbagan na to. Ito ang shop seal, mga ka-vloggers, ha. Minsan gagawin natin ang topic din yan dito, ha. So, kung maayos ang compressor, linisin lang. Pati yung mga kanal na to, ha, na huwag pupunta rito yung dumi. Maingat kayo. Yung 400 na liha, hindi na 120, ha. 400 lang. Tapos tirahin ninyo ng 1,000 para makinis talaga, paikot, ha? Pantay-pantay. Tapos itong mga plate nya, linisin din lahat yan. Tapos yung o-ring nga, gaya ng sinabi ko. At yung tatlong side na yan, ginagawa po lahat yan. Nasa isang vlog yan, dahil mahabang video po yun tungkol doon. Panoorin po ninyo yung parang how to overhaul compressor, parang ganun, eh. At marami kayong matututunan doon, mga ka-vloggers.
So sa ngayon mga ka-vloggers, sana pinakita ko lang kasi sa inyo yung compressor. Kung ganyan na itsura, huwag nyo nang remedyohan, palitan na ninyo. Pangit na eh. Tingnan nyo naman. Sunog-sunog na, bigla sabihin na maaaring nagbaga-baga na yan o napasukan na ng tubig to, o kung ano man nangyari dito noon. So basta ganyan na itsura, nakita niyo, tapon nyo na yan, wala nang kwenta yan. Pero kung ang makikita ninyo rito, parang bagong-bago, kumikinang pa, talagang brand new. Pagka surplus Japan, ganun po, kumikinang sa ganda yan, para bang kala nyo, ganyan na itsura, oh. Yan. Parang ganyan yung plate niya, hindi yung ganito na parang hindi mo na makilala, oh. Diba? Sunog-sunog na. Basta ganito mga ka-vloggers, mukha nga nagbaga na itong pinaka-cylinder head niya, oh. Yan, pinaka-cylinder head, ito yung flapper valve, pinaka-barbula. Tapon nyo na yun, basta ganyan. Sayang ang oras nyo dyan. Pinakita ko lang sa inyo. Basta maganda ang compressor, remedyohan yan. Kung makikita ninyong mapuputi pa to, mabubuo pa ulit yun. Sayang ang compressor. Pero kung ganito, kahuyin nyo na lang yung makukuha nyo rito. Mga magnetic coil na yan, yung bearing, baka maganda pa. Pero to, tapon na talaga to. Wala nang silbi to. So, paano po mga ka-vloggers? Sana kahit papano, meron kayo napulot dito. At balikan nyo po yung video ko. Yung medyo malayo na yun. Natabunan na dun yun. Pero maganda po yun. Lahat ng mga video, panoorin po ninyo yung tungkol sa car aircon na yan. Marami kayong kapupulutan na aral dyan. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.